So yun nga po mga kaparokya, tila binabackfire na nga po si Anjo Iliana ng mga pinagagawa nito sa Eat Bulaga, sa Tito Vic and Joey at kay Tito Soto. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil tila iniitsapwera or tinatanggalan na nga po ito ng karapatan sa nasabing noontime show na binuo nga po ng iconic trio. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto nyo po ng gantong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga parokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share nyo na rin ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga parokya, tila initsapwera nga po ang dating host ng Eat Bulaga na si Anjo Iliana. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil last Saturday nga po sa pag-guest ng sex bomb dancer sa Eat Bulaga ay hindi po natin narinig ang pangalan ni Anjo Iliana sa kantang Bakit Papa. At instead na Anjo Iliana ay Jose Manalo po ang minention sa nasabing kanta ng sex bomb dancer. So para sa akin mga parokya ay backfire ito para kay Anjo Iliana. Pinapatunayan lang po na tinatanggalan ng karapatan ang dating host na si Anjo Iliana sa nasabing noontime show at tila inaalis na po or iniitsapwera na nga po si Anjo Iliana para sa legasiya ng nasabing noontime show. So basahin natin mga kaparokya yung lyrics na pinalitan niya po ng sex bomb dancer na instead of Anjo Iliana ay ginawa pong Jose Manalo. Si Bossing, feel ko may gusto siya sa akin, si Anjo Iliana, which is Anjo Iliana po dapat yon na naging Jose. Si Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Si Joey, nag-offer ng house and lot sa akin. So yun po ang pinalitan mga kaparokya sa kantang Bakit Papa na ginawa nga po or sinulat nga po mga kaparokya kung hindi po tayo nagkakamali. Si Lito Camo po ang sumulat ng kantang to, which is pinalitan na nga po ang lyrics mga kaparokya na instead na Anjo Iliana ay Jose Manalo na po. Ganun po kasikat si Anjo Iliana mga kaparokya nung time na nag-host po ito sa Eat Bulaga dahil ang mapasama ka sa isang lyrics ng isang kanta which means ay kilala or talagang naging sikat ka dahil ang nakalinya dito mga kaparokya ay bigatin Joey De Leon, Vic Soto at Anjo Iliana. Pero ngayon mga kaparokya ay pinalitan na nga po ito ng Jose Manalo. Yun ang tila para sa akin nag-backfire sa ginagawa ng dating host ng Eat Bulaga na si Anjo Iliana. Grabe naman po kasi mga kaparokya ang ginagawa ni Anjo Iliana. Parang sinisira nito ang legasiya ng Eat Bulaga, ang legasiya ng Tito Vic and Joey. Talagang grabe ang paninira na ginagawa nito, partikular nga po kay Tito Soto, which is alam naman po natin na may political motive ang ginagawang ito ni Anjo Iliana. And of course mga kaparokya, di po natin maaalis dyan na binayaran nga po ito na there's someone behind Anjo Iliana. May tao sa likod ng ginagawang ito ni Anjo Iliana or maybe nabayaran niya po si Anjo Iliana sapagkat alam naman po natin kailangan ni Anjo Iliana ng kaperahan dahil wala nga po itong proyekto at tanging ang paraan nito mga kaparokya ay siraan ang gobyerno. Actually mga parokya, si PBBM nga ang tinitira nito nung una hanggang sa mapunta ito kay Senate President Tito Soto. Isipin mo mga kaparokya na kasama mo ng napakatagal, barkada mo, kumpare mo, tapos ganyan ang ibabalik mo sa mga taong
tumulong sa'yo nung time na papalubog na ang karir mo. Ayoko sabihin mga kaparokya na wala siyang utang na loob sapagkat pinaghirapan niya naman po ang trabahong ginawa nito sa pag-host sa Eat Bulaga at kahit pa paano ay may naiambag naman si Anjo Iliana sa Eat Bulaga. Pero mga kaparokya, malaki po talaga kasi ang naitulong sa karir ng Tito Vic and Joey ng Eat Bulaga kay Anjo Iliana. At tulad po na sinabi natin sa nakaraang video natin, kapag ang Tito Vic and Joey ang siyang nagdesisyon mga kaparokya, kahit pa ang producer nito na Tape Incorporated at si Tony Tuviera ay wala po itong magagawa kapag ang nagdesisyon po ay ang Tito Vic and Joey. Sapagkat sila po ang tunay na bumuo ng nasabing noontime show. Without them mga kaparokya, there's no Eat Bulaga. Kaya malaki ang naitulong sa karera bilang artista ng Eat Bulaga kay Anjo Iliana. Not only that mga kaparokya, malaki ang naitulong ng Eat Bulaga kay Anjo Iliana sa political career nito. Sa mga hindi po nakakaalam mga parokya, dati pong konsihal dito po sa Quezon City, sa lungsod po namin. If I'm not mistaken ay sa District 5. Kaya para sa akin, malaki ang naiambag ng Eat Bulaga sa political career ni Anjo Iliana. At ngayon po mga kaparokya ay sinisiraan nito yung mga taong malaki ang naitulong sa kanya. Grabe, ito yung taong hindi mo dapat pagkatiwalaan dahil kapag nakanti mo mga parokya, babaliwalain yung mga pinagsamahan mo at hindi mo po pwedeng paglihiman sapagkat kapag nagkaroon kayo ng misunderstood ay anytime pwede nitong ilabas yung mga tinatago mong sekreto. Alam naman natin tayong mga lalaki, mga kaparokya, may mga lihim-lihim tayo na pinag-uusapan. Kumbaga, bro code mga kaparokya. Pero kay Anjo Iliana, hindi nagmamatter yun dahil pagdating sa politika, pagdating sa paniniwala sa politika rather, ay lumalabas ang ugali ng isang Anjo Iliana. Di natin alam mga kaparokya kung may problema si Anjo Iliana pero sa pinapakita nito mga kaparokya, tila may psychological problem si Anjo Iliana. Not only sa financial problem, kundi pati na rin po sa psychological problem nito. Di naman ganyan si Anjo Iliana. Pero ngayon mga parokya ay unti-unti na pong lumalabas ang tunay na ugali nito. Dahil lang sa politika ay sisiraan mo ang taong nakasama mo ng napakatagal. Isipin mo mga kaparokya, more than 2 decades na nakasama ng legendary trio si Anjo Iliana. Tapos ganyan na lang po niya siraan. Na kesyo meron daw pong anomalya or sindikato sa nasabing noontime show. At meron daw pong kabit si Tito Soto noong 2013 pa. Pero mga kaparokya, kung totoo yun, yung sinasabi ni Anjo Iliana, bakit hindi niya sinabi sa kanyang live? Kung talagang matapang si Anjo Iliana, dapat sinabi niya, binanggit niya sa live nito sa TikTok. Nasa gayon mga parokya, masasabi natin na talagang matapang si Anjo Iliana. Sabi nito mga parokya, binabluff niya daw po si Tito Soto. Kumbaga, tinatakot niya daw po si Tito Soto. So siya pa may ganang manakot kay Tito Soto. Ito yung mga taong wala po talagang delikadeza. Yung kakapalan ng mukha mga kaparokya ay to the highest level na po. Kaya ngayon mga kaparokya ay parang tinatanggalan na nga po si Anjo Iliana ng karapatan, tinatanggal na po ang legacy nito sa nasabing noontime show. Kasi mga kaparokya, ang Eat Bulaga ay legendary, iconic, very nostalgic tulad ng pag-guest or yung reunion ng sex bomb dancers sa nasabing noontime show. Very nostalgic ang pagbabalik
ng dance group na binuo nga po sa Itbulaga. Kaya may magandang legacy ang maiiwan mga kaparokya ang Sex Bomb Dancers sa nasabing noontime show. Pero ngayon mga kaparokya, si Anjo Iliana ay parang baliwala na po. Yan yung tinatawag natin mga kaparokya na nababackfire na nga po ito sa paninirang ginagawa nito sa legendary trio, sa longest running noontime show na Itbulaga, and of course kay Tito Soto. Maintindihan natin mga parokya kung political issue lang ang pag-uusapan, pero kung personal na po ni Tito Soto ang pag-uusapan, parang hindi na po yun katanggap-tanggap sapagkat dati mong nakasama sa hapagkainan, even sa pang-golf. Nag-golf po kasi si Anjo Iliana, nakakasama ni Tito Soto at ni Bossing Vic Soto sa golf. Kaya yung mga pinagsamahan na yan mga kaparokya ay binaliwala or sinira po ni Anjo Iliana. Sana man lang mga kaparokya nirespeto nito yung pinagsamahan nila ng iconic trio. Kumbaga mga parokya, kung ayaw niyang tumanaw ng utang na loob ay sana ginalang o nirespeto na lang nito yung mga dating nakasama sa trabaho.